Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin si Lord. And salamat po sa lahat po ng gumanap po sa araw po na ito. Salamat po sa ating praise team, sa ating pong mga elders, diakono, and diakonesa po natin, sa ating pong IT team. And sa mga kapatid po nating nanonood sa kanila pong mga tahanan, good morning po sa inyo pong lahat at binigyan muli tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang patuloy po na makapag-aral po ng kanya pong mga salita. At maganda po itong dinidiscuss po natin dahil ito po ay patungkol po sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Lahat po na mapag-aaralan natin sa loob ng 3 buwan, ito po ay yung normal na haharapin ng tao. Okay? At ang kagandahan po nito, si James na kung saan ay ating pong pinag-aaralan po sa mga panahon pong ito ay nagtuturo siya. Tinuturo niya sa atin yung mga haharapin natin para natin kung anong gagawin. At ang kauna-unahang niyan diniscuss, starting last Sunday, na diniscuss po sa atin ni Pastor Justin is hardship. Bakit kaya yun ang una? Hindi po yun na wala lang dahil yun ang inuna niya. Sapagkat ang hardship, katulad ng binabanggit po natin, isa yan sa main theme o kumbaga tema ng buhay natin. Habang tayo nabubuhay, hindi mawawala ang pagsubok. Amen? Kaya maging matatag po tayo kahit saan po kayo pumunta. Sumimba man po kayo hindi, may pagsubok po. At hindi yung mawawala yan. Hanggat tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, may susubok at may susubok po sa atin. Pansinin po ninyo, kung ano man yung mga pagsubok na inyong po pinagdadaanan today, pagkatapos po niyan, may kasunod po ulit yan. Matatapos ang coronavirus, we do believe that. In nakikita na po natin na kumikilos po ang Diyos, pero pansinin po ninyo, pagkatapos po niyan, may kasunod po ulit yan. At huwag po kayong matatakot po doon. Dahil since the beginning of time, ganun na po ang mundo. Okay, simula po nang pinanganak tayo, nakapapansin po natin, ako pinanganak po year 1991. Since then, kapag babalikan natin, andyan mga pagputok na mga bulkan, marami po tayong naranasan noon. At nag-anniversary na rin yung pagputok ng Taal, last year. Napakarami po mga pagsubok. At kung i-review po ninyo yung buhay po ninyo, ang dami nyo na rin pong pagsubok na pinagdaanan. At hanggang ngayon, buhay po kayo. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord po dahil po doon? Pero siyempre bilang tao, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi maiwasang matakot. Hindi maiwasang magduda. At minsan manisi. Kaya napaka-importante po ng role ng church, ng worship. Ito pong Sunday worship po natin. Napakalaki ng role ng Bible sa buhay po natin. To be reminded na kung ano ang dapat po natin gawin. Kaya ito ay part 2 ng message po ni Pastor Justin. Hindi lang namin, actually pwede natin isang gawin isang sermon, pero masyadong malawak kung natin sa isa. Kaya nag-decide po tayong hatiin po natin ito. Kaya ang title po ng message po natin is My God over my hardship. So there are 2 realities. Dalawang katotohanan. Meron Diyos. Amen? May Diyos. At hindi mawawala ang Diyos. At meron pang isang realidad na we need to accept. Meron ding hardship. At di rin niya maalis. Mawawala lang yan kapag umuwi na tayo sa langit. Kaya yung kapag nagsiservice tayo sa patay, last week ay umuwi na po si Sister Pilar Emlano kay Lord. Sila po yung mga wala ng hardship. Okay? So ibig sabihin, yung hardship mawawala din. Pero kapag tayo po ay namatay na, pag umuwi na tayo kay Lord, wala na pong hardship doon. Wala nang kalungkutan. At yun po yung araw na kung saan ay ating pong hinihintay. These are the 2 realities of life. Meron Diyos, pero mas mataas siya kesa doon po sa hardship po natin. So before we begin, sama-sama po muna tayong manalangin sa ating pong Panginoon. Let us pray. Our gracious Lord, salamat po dahil binibigyan mo po kami ng opportunity to worship you. Pasalamatan ka, i-honor ang iyong pangalan sa kabila ng mga pagsubok na amin pong nararanasan. Salamat po sa mga pagsubok dahil nakikita po namin kailangan ka po namin.
Nakikita po namin na kailangan namin ng iyong biyaya. Nakikita po namin hindi namin kayang mag-isa. Kaya nagpapasalamat po kami kung kami man po ay sinusubok dahil sa pandemic po na ito. Sinusubok ang aming pong kalusugan, kung kami po may sakit, kung kami po may mga pagsubok sa mga relasyon sa tao, may pagsubok ang pamilya, pagsubok sa trabaho, meron pong mga oppressions na dumarating po sa amin. Sinusubok ang aming bansa, sinusubok ang aming pong finances. And because of all of this, Lord, nakikita po namin na meron palang Diyos na dapat po naming unahin. So thank you, Lord, for reminding us. And today, gusto po namin patuloy na matutunan ang paano po kami magre-react over this hardship na meron po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So kanina, kinanta po yung Your grace is enough. Alam niyo po, yung grace, yung context po nung binanggit po ni Paul. In my weakness, yung sa ating kahinaan, sapat yung biyaya ng Diyos para tulungan tayo. Kaya ka nga, diba, sa kahinaan natin, nakikita naman ang kalakasan ng Diyos. And then, kinanta yung desert song. Isa po yan sa very touching song kasi yan po ay disyerto. Hindi po yan dessert, yung matamis. Yan po ay disyerto. Ibig sabihin niya na pag-i-illustrate ng drought. Yung wala kang makuha. Nananalangin ka pero walang tumutunog. Walang dumidinig sa'yo. Walang tugon. Ang hirap ng buhay. Mainit. Hindi komportable ang sitwasyon. Pero merong Diyos. At yun yung message ng kanta po na yun. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, my God over my hardship. So parehong, pag nakikita nyo po yung yung pronoun po na yan, pag may-ari mo yan, nasa buhay mo yan. So meron kang Diyos, meron ka ring hardship. Pero, mas mataas po ang Diyos kaysa po sa mga pagsubok po na yan. At yan yung i-discuss ni James. Ngayon, ang gusto ko pong mapag-usapan po natin, nakaranas na po kayong sumakay ng barko, eroplano, bago po umalis ang barko at bago po umalis ang eroplano, meron po silang itinuturo. Ayan. At yan po yung mga safety measures. At ngayon, nasa pandemic po tayo, marami ding mga protocols tayong nire-remind. Ibig sabihin, kapag dumating ang pagsubok, bumagsak ang eroplano, lumubog ang barko, ito ang dapat gawin. Itinuturo step by step ng mga nasa TV, pinapanood, or may mga attendant na nag-i-illustrate sa atin kung ano ang dapat gawin. Na naranasan niyo. Pinapanood niyo po ba yun? O diretso lang po kayo pag selfie picture? Napaka-importante pong panoodin ng mga safety po na ito. Kasi hindi kasi natin alam kung dumating ngayon, na bumagsak ang eroplano, lumubog ang barko, hindi mo alam kung anong gagawin. Kaya, meron po mga ganyang ginagawa para alam natin kung anong gagawin. Yung message po natin today ay parang ganyan po. Ano ang gagawin kapag dumating po ang hardship? Ayan. What to do when hardship comes? Ayun na nga, nandito na nga tayo Nandito na tayo sa pagsubok. May mga pagsubok. May mga current situation tayo. May mga kasalukuyang pagsubok kayong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ang tanong, tama ba yung response natin? Tama ba yung nagiging reaction natin? Yung emotions natin, tama ba? Yan ba ang gusto ng Lord para ma-overcome? Yung mga words, yung mga thinking, yan. Kung paano tayo gumagalaw kapag sinusubok tayo, tama ba? Ngayon, ang gustong ituro sa atin ni James, ano ang dapat mong gawin kapag ikaw dinadanas ng pagsubok? Nawalan ka ng pera, inaway ka, nagkaroon ka ng sakit, basta marami kang pagsubok na pinagdaanan. Minsan kasi hindi natin alam anong gagawin. Minsan, kung sino-sino na lang sinisisi natin, ang emosyon natin, pinapangunahan na lang tayo sa mga ginagawa natin, mga sinasalita natin, hindi natin nakikita kung anong dapat gawin. So today, 3 points na gustong ituro sa atin ni James. From James chapter 1, verses 12 to 18, what to do when hardship comes. At ang pinakauna na gusto ko pong ilagay po natin sa ating pong mga isipan, i-note sa ating pong mga notebook, notes ng mga cellphones. Kapag dinanas kayo ng pagsubok, ang unan yun gagawin ay magtiis. Endure. Pag sinabing endure, yung word
niya sa Greek is manatili ka under pressure. Okay, perseverance yan, endure. Sabi dito sa verse 12, ayan, iuunahin natin yung verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Doon muna tayo. Ano daw? Mapalad daw. O yung Beatitudes si Pastor Justin, every Wednesday, kasali din ito. Pinagpala. Pinagpala daw sino po? Yung mga taong sinusubok? Hindi. So hindi lahat ng sinusubok, pinagpapala. Pinagpapala lang daw hello? Hindi tayo rinig sa online. Pinagpapala lang daw. Sino? Yung nananatiling tapat. Kasi lahat may pagsubok eh. Pero hindi lahat nananatiling tapat. So very clear si James sa sinasabi niya, pinagpapala sino? Ang taong nananatiling tapat. Kaya kung sinusubok ka, pero hindi ka nananatiling tapat, iniwan mo ang Diyos, hindi po mapalad ang tawag doon. Mapalad lang daw yung nanatili. Sumimba, nagpray, naglingkod, hindi sumuko kahit na may pagsubok. Bakit? So hindi siya tinawag lang na pagsubok, hindi lang siya tinawag na pinagpala, sapagkat matapos niyang malagpasan ng pagsubok. Okay, mamaya, merong reward yan eh. Punta muna tayo. Pinagpala daw ang nananatiling tapat at umiibig sa Diyos. Kapag binasa niyo yung buong verse, makikita niyo may pag-ibig. So yung pananatili at pag-ibig, according sa James chapter 1, iisa yan. Hindi natin pwedeng sabihin, umiibig tayo sa Diyos, pero hindi ka nananatili sa Kanyang tapat. Taas po ang kamay ang umiibig sa Diyos. Yan. So kung tayo umiibig sa Diyos, hindi pwedeng mahal mo si Lord, pero kapag may problema ka, ayaw mo na sa Kanya. Tapos kapag binigyan ka ulit ng blessing, Lord, I love you ulit. Yung context ni James, yung kanyang pagpapaliwanag, ang umiibig at nananatili, iisa yun. Pag binasa po ninyo yan, pinagpala ang nananatiling tapat at umiibig sa Diyos. Kaya hindi pwedeng mahal natin si Lord, tapos kapag may problema, ayaw na nating sumunod sa Kanya. Ang active natin, ang bilis natin pagdating kay Lord. Pero kapag dumating yung pagsubok na ko, Lord, ayoko na po. Kaya, kailangan nating magtiis. Kailangan nating magtiis. Kalakip ng pagtitiis ang pagdidisiplina. Pagdidisiplina sa bibig. Pagdidisiplina sa kamay. Pagdidisiplina sa puso, sa isipan. Pagpipigil sa mga ginagawa. Yan po yung nagtitiis. Hindi basta-basta nagsasalita. Hindi basta-basta nagdedesisyon. Nananatili siyang tapat eh. Pinag-iisipan niya ang lahat ng bagay. So kaya ang hamon dito, stay with God, even it is hard. Maraming mga bagay na nangyayari sa mundo, sa buhay natin, na minsan hindi natin makita ang eksplanasyon. Bakit? Hindi masagot yung salitang bakit. Pero imbes na hanapin natin yung sagot sa bakit, piliin nating manatili. Kasi in the end, ipapakita din ng Diyos kung bakit. Ipapakita din ng Diyos kung ano ang dahilan. So stay with God, even it is hard. Yung kadugsong na verse, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Yung pala. So hindi lahat ng sinusubok, tatanggap ng gantimpala. Dahil according to James, yun lang nananatiling tapat. Ang manatili hanggang wakas, siyang maniligtas. Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Sa English, the crown of life. Yung crown sa Greek, sa kanilang culture, when we talk about crown, ang ibig sabihin po niyon ay reward. May pagpapala, may reward kay Lord. Yung mga nag-i-endure ng hardship. Kaya alam ko po, hindi po madali ang buhay, pero magtiis po tayo. Okay, sabi, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan yung kadugsong, oh. Umiibig, nagtitiis. Sila yung tatanggap ng crown of life. Kaya, kung tayo'y Kristiyano na,
Okay? Kung tayo ay Kristiyano na manatili tayo kay Lord. Bagamat hindi natin kaya yung mga pagsubok na dumarating sa atin, remember that God is with us. Remember the song, remember the verses, all things are possible. Walang hindi magagawa ang Diyos. Kaya may magagawa siya sa sitwasyon natin, mukhang visible lang siya na parang mahirap, pero ma-overcome natin yan sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. So anong dapat natin gawin? Here are some suggestions. Kung tayo po, paano ba nagtitiis? Ito po ang ginagawa ng mga taong nagtitiis. Una, they do what is right, not what is easy. So kung dumadanas ka ng pagsubok, huwag kang mag-shortcut. Minsan kasi yung mga shortcut, illegal eh. Amen? Minsan yung mga shortcut, yung komportable, illegal yan. At masama sa mata ng Diyos. So do what is right, not what is easy. Bigyan mo na. Para matapos na. Para hindi ka napipila. Para hindi ka na mahirapan. That is what is easy. Hindi porket easy, tama. Pagsubok nga eh. So pag sinusubok tayo, minsan dun nga sinusubok. Gagawin mo pa rin ba ang tama? Kahit mahirap na. Diba? Dun yun eh. So do what is right. Kaya lagi niyong tatanong, nahihirapan ako dito. Pero ito bang tama? Kung yun ang tama, gawin. Kasi kasama natin ang Diyos. Lagi niya sinasabi, kasama niyo ako. Gawin niyo ito, kasama niyo ako. So yung mga gumagawa ng tama, kasama niyo po ang Lord. Hindi ho mali. At kailan ho hindi magiging mali na gawin ang tama. Nakuha po niyo? Kahit kailan hindi mali na gawin ang tama. So kung ginawa mo ang tama at nahirapan ka, tama pa rin yan. Hindi ka mali. Kaya yung laging pipiliin yung tama sa mata ng Diyos, kahit kailan din napapahamak yan. May hirapan. Pero laging may pagpapala. Nasabi, pinagpala yung mga nagtitiis at hindi yung nagmamadali. Number 2, always listen to God, not on yourself. How to endure? Alam niyo po kung sino po maglalaglag sa atin sa oras ng pagsubok? Sarili po ninyo. Sarili po natin. Kung kayo po'y sinubok at makinig kayo sa sinasabi ng puso ninyo, mapapahamak po kayo. Lalo na kung inaway ka. Siyempre magagalit ka. Gusto mong magsalita, gusto mong mag-react, gusto mong do it on your own kasi may naiisip kang solusyon. Doon tayo minsan napapahamak. Hindi doon sa pagsubok, but how we react. Huwag tayo makikinig sa sarili natin. Makinig tayo sa Diyos. Sabi nga, your will be done, not my will. Yung gusto ng Diyos at hindi yung gusto natin. So mas palakasin natin yung boses ng Diyos kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Makinig tayo kay Lord. Kaya na mas importante mag-devotion, mag-pray. Kaya dapat mas maraming time para kay Lord. Pansinin po ninyo, pag wala kayong time kay Lord, nangingibabaw ang galit, nangingibabaw ang inis, nangingibabaw yung pagbe-blame, blame dito, blame doon, puro ka hate. Puro ka explanation, puro ka excuse. Bakit? Wala na yung word eh. Pero kung ang word nangunguna, okay, alam ko yan, pinapaunawa sa akin, nauunawaan natin. Mahirap umintindi ang mga taong sarili lang ang pinakikinggan. Pero kung ang tao nakikinig siya sa Diyos, mabilis niyang naiintindihan ng lahat. And there's the blessing of that. Nandun yung peace. Nandun yung, kahit may pagsubok, nakakatulog ka ng matiwasay, hindi ka nag-aalala. Bakit? Meron kasing nagsasalita sa iyong Diyos. At yun po, always listen to God. Okay? Always listen to God. At ito, isa sa mahirap gawin, never quit on serving God. Wala yung on. Okay? Never quit on serving God. Okay? So, wag tayong magkukwit sa pagdilingkod kay Lord. Hindi porket nahirapan, pass na muna ako pag-serve kay God. Doon nga mas masarap maglingkod kay Lord eh. Yung walang-wala ka na. Yung hirap ka na, tapos pinili mo pa rin maglingkod sa Diyos. Hindi ko po alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos, kayang gawin ng Diyos. Pero naniniwala ako doon sa mga nag-stay with God, may blessing sila. There's always a blessing for them. So, let us endure. At higit sa lahat, never stop loving like Christ. Minsan ito ang pinakamahirap kapag sinusubok ang umibig. Siyempre, magagalit ka, may inis ka, may frustration ka. Nahihirapan ka eh.
Lalo na kung may mga tao. Pero sabi dito, never stop loving like Christ. Si Kristo, nung siya po'y inaway, nung siya po'y pinagsalitaan, kahit kailan hindi siya nagalit. Wala kayong makikita sa Bible na nag-react ng mali si Jesus. Si Pablo, nung siya'y nangangaral, papatayin din siya. Minumura din siya ng mga tao. Ginugulpi ng tao. Imagine, nagko-crusade ka, ginugulpi ka. Ginagawa mo yung tama, tapos gugulpihin ka, pero kahit kailan, hindi mo nakita si Pablong nanduro. Lagi silang nagmamahal. Ikinulong ng walang dahilan. So kung nakakaranas tayo ng oppressions, nakakaranas tayo ng hindi magagandang pananalita, never stop loving like Christ. Hindi talo ang pinipili ang Diyos. Number 2. So una, endure. Number 2, do not blame God. Huwag mong sisisihin ang Diyos. Huwag mong questionin na kung merong Diyos, bakit niya ako hinayaang maging ganito? Kung totoo ang Diyos, dapat hindi ganito. Inuna naman kita, Lord. Nagbigay naman ako sa iyo. Bakit sa akin mo ginawa to? Do not blame God. Huwag nating sisisihin ng Diyos. Sabi ni James, huwag sabihin nino man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Okay? So, dyan muna tayo. Huwag sabihin nino man na tinutukso siya ng Diyos. Okay? Huwag mong sisisihin ang Diyos kung may pagsubok. Yan ang pinakauna. Huwag nating sisisihin ang Diyos kung tayo man ay napapahamak. Pangalawa, okay, tandaan natin, ayan, hindi ka dadalhin ng Diyos sa kapahamakan. Kung pinili mo ang Diyos at nasa hindi ka magandang sitwasyon, hindi po Diyos ang may dahilan dyan. May makikita natin. Huwag din tayo magsisisi ng ibang tao. Kung hindi dahil dun, di akong ganon, pag gano'n. Kung hindi dumating yun, hindi ako Minsan naninisi tayo ng ibang tao. Kung hindi pa yun, di sana hindi tayo napahamak. Ang dami natin mga what if. What if kung hindi ko ginawa to? Di sana hindi ganito. Huwag tayong maninisi ng tao. Huwag din nating sisisihin ng Diyos. May binanggit si James. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagdanasa. Ayun. Kaya ka na andyan, kaya ka napunta sa isang lugar kasi sinunod mo yung gusto mo. Most of the time, ito po, according sa theology, ito ang tatlong dahilan kung bakit po tayo napapahamak. Una, we suffer because we obey Christ. At wala ho nung ganito sa panahon natin, mostly. Mayroon nga tayong freedom of religion Hindi naman tayo nasa Middle East na bawal mag-worship kay Christ in some places. So, sa panahon nila Pablo, yun ang dahilan kung bakit sila naghihirap. Pero madalas, dahil sa sarili nating desisyon. Bakit ka nagkasakit? Marahil meron kang ginawa at may kinain. Bakit ka napahamak? Marahil may sinabi ka o may desisyon kang ginawa. But of course, minsan, hinahayaan ka talaga ng Diyos na dumating sa pagsubok. But most of the time is this. Ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Parang nagmamatured. So, saan daw nagsisimula? Sa pagnanasa. Kung ano-ano kasing pinapanood natin. Tingin ka ng tingin. Hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nagbabasa ng Bible, tingin ka ng tingin sa Lazada. Tingin ka ng tingin ng kotse. Tingin ka ng tingin ng motor. Tingin ka ng tingin ng babae. Ang dami, tingin ka ng tingin ng Korean novela. Lahat ng pwede mong tingnan, tinitingnan mo. Ngayon, pinipid mo yung mind mo. Pagdanasa gusto ko nito, gusto ko niyan. Napanood mo yun. Nabubuo siya ngayon. Naitanim siya. At yun na yung naiipon sa'yo. Nakikita mo yung maling ginagawa ng tao, unti-unti ka nang nagagalit. Nagtatanim ka na. Hanggang boom, sa hustong gulang, magbubunga yan.
Yung mga pagsasalita nating hindi maganda, yung mga burst of emotion, hindi po yan nagbunga sa isang gabi lang. Matagal mong inipon yan. Matagal mong tinaniman yan. Yung paunang-unang inis-inis, okay lang yan. Naiinis ka eh. Hanggang sa magagalit ka na, dapat hindi niya ginagawa yan eh. Hanggang sa napopuot ka na, pag yan nakita ko, masasapok ko yan. Sama ng loob, inis, pagkapag tinanim mo yan, sa hustong gulang, magbubunga yan. Kaya kung tayo po may nagawang mali, reaction, hindi po yan sa isang overnight lang. Matagal yan. Ang stronghold, ang tawag po namin dyan, stronghold. Matagal kasi, napid ng mind. Imbis na yung salita ng Diyos yung napipid ng hate, napid ng idolatry, napid ng material things, na-deceive tayo ni Satan. Na imbis na ang Diyos ang maging desire natin, maging focus natin, nakalimutan natin siya. And our attention is on other things, material things, worldly things. Nakapag-focus tayo doon. Yung mga panahon na kung saan wala na tayo kay Lord. At unti-unti nagbubunga yun. Akala natin walang epekto yon, yung hindi tayo sumisimba, hindi tayo nananalangin sa Panginoon, hindi na tayo nagpapagamit kay Lord. Okay lang, sumisimba naman ako linggo-linggo, nakapanood naman ako. May bunga po yun. Eto, sa hustong gulang, nagbubunga ng kamatayan. Broken relationship. Burst of emotion. Impatient. Selfish desire. We are tempted by our own desire. Sinful desires are formed by what we see, we think, we say, we hear, and we do. But on the opposite, yung bunga naman ng Espiritu, which is pag-ibig, patience, kindness, gentleness, self-control, lahat yun, itinatanim din po. Lahat po ito tinatanim. So kung tinatanim po ninyo, salita ng Diyos, after 1 month, after 2 months, yun din po ang bunga niyan. Nagiging patient ka na. Nagiging joyful ka na. Tingnan niyo yung kalapit niyo kahit naka-face mask. Joyful yan. Kapag tinataniman po ninyo ng salita ng Diyos, yun ang nagiging bunga. Huwag po ninyong isipin, 1 linggo na akong nagpe-pray. Parang hindi naman ako bumabait. Hindi po. Kasi yung kasalanan, hindi rin naman po 1 linggo eh. Minsan, 10 taon nating hinawakan yung kasalanan na yon. Tapos, overnight, hindi mo mawawala yon. Tataniman po ulit natin ng bago. Buto ng salita ng Diyos, hanggang sa unti-unti, mapapansin ninyo, nababawasan na yung pagkagalit ninyo, yung pagmumura ninyo, natatanggal na, yung pagiging mainisin nyo, mahaba na yung pasensya ninyo. Hindi, proseso po yun. Pagtatanim. Sa Bible, laging ginagamit po yung sowing and reaping. Kung tinataniman mo ng hindi sa Diyos yan, magbubunga ng hindi sa Diyos. Pero kung tinataniman mo yan ng sa Diyos, lalo tigit ng salita niyan, magbubunga po yan. Kaya nga ang tawag, bunga ng Espiritu. Ang sabi pa ni Jesus Christ, tayo daw yung mga sanga. Nakanakonek kay Lord. So it's all about sowing and reaping. So anong dapat gawin? Stay away. Kung nagbubunga pala yan, stay away. Yung mga nagdudulot sa'yo na mag-isip na hindi maganda. Unfollow, uninstalled, huwag nyo nang search, unsubscribe. Yun. Stay away. Kung nagdudulot sa'yo ng pagkakasala yan, ng pagkakainis, stay away. Unfollow. Avoid. Ano pa? Listen to God. So, kung may non-follow, dapat magsusubscribe ka sa bago. We subscribe on God. We connect on God. Nakakonect tayo sa Diyos. Alam niyo po ba, sa Bible, may kinuwento po si Jesus, yung pong evil spirit. Ewan ko po, I will post it if you, kapag meron mong gusto. Na kapag daw ang isang tao tumigil sa paggawa ng masama, sabi ni Jesus, yung katawan, aalis daw yung evil spirit. So, tumigil ka sa paggawa ng masama. Tinigil mo lahat ng bisyo mo.
Pero wala kang ipinalit na bago. Ibig sabihin, hindi ka na gumagawa ng masama, wala ka rin namang ginagawang bago. Ibig sabihin, you just stop. Sabi ni Jesus, babalik ang spirito, ang masamang spirito. Nakita niyang malinis. Kasi nga, wala ka nang ginagawang masama eh. Pero wala ding nakatira. Aalis ulit siya at magsasama siya ng 7 ulit. Basta mas powerful. Kaya pagbalik ng kasalanan sa buhay mo, mas malakas ka. Mas grabe ka. Kaya alam niyo po yung transformation. Transformation happen kapag may ginawa ka ng bago. Kaya pag sinabi niyong tumigil na kayo sa paggawa ng mali, yes, tumigil na ako. Tumigil lang po kayo. Pero hindi pa po kayo nag-U-turn. Kapag bumalik si Satan at nakita niyang wala kayong ginagawa, papalitan niya yan ng mas malakas. Ay iba, ang lakas ng backfire. O kala ko mabait na yun. May backfire pala. Kasi walang ginawang bago. Kaya kapag may itinigil tayo, may in-unfollow tayo, in-unsubscribe tayo, may ginawa tayong itinigil na natin, palitan natin ng bago. Spend more time in God, engage in all spiritual activities. Kasi babalik siya. Ipopost ko po dito sa stream natin yung exact verse. Kinuwento po ni Jesus yung 2 verse lang. Hindi lang napapansin. Pero sa Luke, kinuwento niya yun. Ganun pala yun. Kapag tumigil ka tapos wala kang ginawa, babalik ka ulit sa dati. Pero mas malakas ka. Mas malakas. Mas malakas yung kasalanan kaysa po kay Lord. So kaya engage in spiritual activity. Third and last, all perfect and good gifts are from God. Minsan, nagagamit po ito sa maling konteksto. Pero ang konteksto po nito ay pagsubok. Sabi, huwag kayong padaya. Kasi nga, sinisisi yung Diyos eh. Lord, ikaw may bigay na to eh. Hindi mo ako binigyan nun, hindi ako magkakaganito eh. Sana hindi mo na lang binigay sa akin kung mapapahamak lang din ako. Di ba, anong sabi ni James? Ikaw ang may kasalanan yan. Kaya ka nagkaganyan, binigay sa iyo ng Diyos. Ang intention sa iyo ng Diyos, pagpapala, ginamit mo naman sa kamalian. Nakuha po ninyo? So, wag sisihin si God kasi our own desire. Binigay sa atin ng Diyos ng maganda. So, kung example, yung blessing, ang naging dahilan para tayo masira sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na po kasalanan ng Diyos yon. Kasi ibinigay po ng Diyos yan for a very good reason. Kaya nga sabi ni James, wag kayong padaya. Mga kapatid, kung minamahal, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Lahat ng blessing na meron po tayo. Materially, spiritually, family, relationship, lahat po na yan galing sa Diyos. All gifts, all good and perfect gifts are from God. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, binalikan niya, the Creator. Sa Kanya nagmula lahat. So kung nadoon ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, mabuti pa rin yan. Tandaan niyo po yung sinabi ko po sa Psalms 119, ang ibig sabihin ng mabuti, hindi laging masarap. Minsan ang mabuti, mahirap. Sample, di ba, nagte-therapy ka. Na-aksidente ka, mayroon kang, ako naranasan ko po yun eh. Nagkaroon ako ng dislocation ng knee. Tapos pag tine-therapy siya, ang sakit. Pero it's good. Kasi in the end, gagaling ka kapag tine-therapy ka eh. Yun po yung binabanggit na good. Hindi lahat ng good, masarap. Minsan may good na mahirap. Padadanasin ka ng Diyos, bibigyan ka ng mga taong nakakainis. Taong susubok sa'yo. Ano ba naman to, Lord? Huwag ganun. Thank you, Lord. Kasi binibuild ka ni Lord. Ang tawag namin mga pastor dyan, pampabait. May mga tao po bang nakakainis sa paligid ninyo? Ang tawag po dyan, pampabait. Ang tawag po dyan, sandpaper. May sandpaper, ginaganon para kuminis. Yung mga tao na yun, inilalagay ng Diyos sa atin para kuminis yung ugali natin. Siyempre, dati, minsan mayabang tayo, masyado mataas ang confident, dumating yung mga ganun tao. Lord, ano bang nagawa kong mali? Bigla kang naging humble kay Lord. Ano po ba? Saan po ba ako nagkulang? Babait ka ngayon. Ang tawag po dyan, sandpaper. Kaya pag nakikita, huwag nyo naman sasabihin na in person, ha? Sandpaper. Hindi po. Sa isip nyo, pinapabait ako ni Lord dahil dito.
Regalo ng Diyos sa'yo yan para bumait ka. Kaya ngayon, pagkatapos, pag alis ng mga pagsubok na yon, ang bait mo. Kaya tingnan niyo yung mga katabi niyo, pabait yan. Kasi may mga sandpaper sa kanila kumikinis, hindi lang ang kutis, pati ang ugali. Diba? So, hindi lang kutis ang kumikinis, pati ang pag-uugali. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ito nga pandemic, pampakinis din to. Ang daming naniniwala ngayon sa Diyos, ang daming nananampalataya sa Diyos, ang daming iniwan ang mga kasalanan at nanatili sa Diyos. Pangpakinis. All gifts are from God. Good. Kaya lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos, mabuti. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin, higit kaysa sa lahat ng kanyang mga nilalang. Okay. Lahat ng bigay ng Diyos ay mabuti. God is good. God is good. And all the time. So pag tinitingnan mo yung problema mo, financial problem, people problem, health problem, God is good. Regalo to ng Diyos. Sabi, ang nagtiis, may gantimpala. Grabe ang gantimpala ng mga nagtiis. Ano pa? Ito naman. Minsan, may hiniling tayo kay Lord. Kasi nga, lahat ng regalo galing sa Diyos ay mabuti. Paano kung di binigay ni Lord? Lord, bigay mo na. Kaya ayaw ibigay ni Lord, hindi makakabuti. So kung may tinanggal, may inalis, all gifts are from God eh. Good gifts. So kung hindi binibigay, huwag may pilit. Ayaw mo Lord, ako na lang. Minsan tayo ganun eh. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos, meron tayong free will to decide. Minsan kahit ayaw ng Diyos, pinipilit pa rin natin. Tapos, in the end, babalik tayo kay Lord. Lord, sabi ko na, mali yun eh. Ikaw kasi Lord, di mo ako niremind eh. Sabi ni Lord, araw-araw kita nire-remind. Ikaw kasi Lord, di mo ako araw-araw tayo nire-remind na Lord. Eh pag di binigay, huwag ipilit. Hindi makakabuti. Hindi lang yan sa tao, maging sa trabaho, maging sa mga oportunidad. Kaya dapat marunong tayong makinig sa Diyos. Kung ayaw mong ibigay sa akin to Lord, ano ba ang ibibigay mo sa akin? Huwag nating ipilit ang ating sarili sa Diyos. Yan. Kaya pag di binigay, yan sabi, no matter how hard it is, as long as we obey God, it is for our own good. Nagiging pangit lang naman yan kapag hindi na tayo sumunod sa Diyos eh. Binigyan ka ng material things. Mabuti yan. Ipopromote ka ni Lord. Ibe-bless ng Lord ang business. Lahat yan. Galing sa Diyos. Pero kapag di mo na sinunod ang Diyos, magiging nightmare yan. Eh lahat ng yan, as long as we obey God, it is for our own good. Okay? Nagtitiis, pinipiling magtiis. God is not changing. Gusto mo sabi dito? Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Tingnan po ninyo ako. Naisip ko lang ito kahapon eh. Okay. Ganito po yan. Nakikita niyo po yung dilim nakikita niyo po yung shadow ng mic? Nakikita niyo po niya? Pag ginalaw ko, nagalaw po ba yung shadow? Nagalaw? Nagalaw po, di ba? So pag ginalaw mo kasi yan, siyempre yung ilaw, gumagalaw. Ayun. Pag ginalaw ko to, nagalaw yung shadow. Yun ang realidad. Pag nagbago ang sitwasyon, magbabago din ang lahat. Pero ang sabi dito, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Hindi ma-explain, no? So yung ang ganda ng sitwasyon mo, dumating ang pandemic, nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, maliwanag pa rin. Yun yung binabanggit ni James. Hindi nagbabago ang Diyos dahil nagbago ang sitwasyon. Amen? Nakuha po ninyo? Hindi porket hindi ka na sumunod sa Diyos, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi porket nagkaroon ng pandemic, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi porket nagkasakit ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi porket nagkaroon ka ng problema, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Nagbabago ang mundo. Ang asawa mo magbabago. Yung bulsa mo magbabago.
Yung sitwasyon mo magbabago. Yung lakas mo magbabago. Pero kahit kailan hindi magbabago ang Diyos. Yun ang panghawakan natin. All good and perfect gifts are from God. He is not changing. Mahal ka pa rin niya. Kaya huwag kang magbabago. Tao lang nagbago. Pero si God, hindi siya magbabago. All that is good comes from God. Kaya ito po, lagi po nating tandaan. Magbago man ang sitwasyon, hindi magbabago ang Diyos. Kaya huwag po kayong ma-shake. Sabi niya, do not be afraid. Ganda po nung devotion ko kahapon tsaka kanina. Alam niyo po, sabi sa akin ng Lord, do not be afraid. Do not be shaken. I always remember you. I am always with you. I will give you victory. Ibig sabihin, magbago man yung tao sa paligid mo, kahit kailan hindi ako magbabago sa'yo. Ako pa rin ang Diyos mo. Ako pa rin ang Panginoon mo. Ako pa rin ang tagapagligtas mo. Panghawakan po natin yon. Kaya, huwag po kayong matakot kung may mga pagbabagong nangyayari po sa buhay nyo. Huwag po kayong manghina. Receive comfort. Manatili, endure. Never quit on God. I know it's hard. Hindi ko po alam ang sitwasyon ninyo. Hindi ko po pwedeng sabihin magtiis kayo dahil hindi ko po nararanasan kung ano man ang nararanasan nyo today. The pain, the hurt, I do not know. But God knows. God knows. He understands. Nauunawaan ng Diyos. At gumagawa ng paraan ng Diyos. Pwede po ba nating palakpakan si Lord dahil po dyan? God is really good. Let us pray. Lord, salamat po. Sapagkat meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Forgive us, O Lord, kung minsan lagi kaming naninisi, lagi kaming gumagawa ng equation. Kaya kami naging ganito, kasi gawa nito, gawa niyan, gawa nito. And sometimes we blame other people. May mga pagkakataon pa ka na sinisisi ka namin, God. Nawawalan kami ng kumpiyansa, nawawalan kami ng tiwala sa iyo. But today you have reminded us the reality of hardship. Minsan kami din po ang may gawa nito. Kasi Panginoon, mas binigyan namin ng panahon ng ibang bagay. Mas binigyan namin ng atensyon yung sarili namin, yung desires namin, instead of listening to you. But today you have reminded us. Kahit pinili namin hindi sumunod, mahal mo pa rin kami. Kahit pinili namin mag-disobey, magtiwala sa iba, binebless mo pa rin kami. Pinapagaling mo pa rin kami. Tinutulungan mo pa rin kami. Binibigyan mo kami ng mga tao na magiging daluyan ng blessing mo. Binibigyan mo kami ng mga reminders, ng mga situation that will give us hope. Hindi ka nagbago, Lord. Nagbago man ang tao, nagbago man kami. Pero hindi ka nagbago. Inaantay mo pa rin kami. Kaya Panginoon, salamat sa pagmamahal na ito. At sana, matuto din kami ng ganitong pag-uugali. Turuan mo kaming magtiis. Turuan mo kaming makinig sa iyo. Turuan mo kaming magmahal katulad mo. Lalo tigit sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Sa mga taong hindi ka tanggap-tanggap. Sa mga sitwasyong hindi ka tanggap-tanggap, Panginoon. Sa mga bagay na sa tingin namin ay wala ng solusyon. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo. And we claim victory. We claim healing. We claim to overcome all the hardship in life. Magtatagumpay po kami sa mga problema sa pinansyal. Magtatagumpay po kami sa mga problema ng karamdaman. Magtatagumpay po kami sa mga pagsubok sa trabaho, sa pagsubok sa negosyo, pagsubok sa ugali, pagsubok, Panginoon, sa aming mga sarili. We have victory. We have you, our Lord, our Savior, our Creator, the one who loved us first, the one who gave His life for us.
Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan po, malakas na palakpak para kay Lord. My God, over my hardship.